O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Panaparito kami para matuto sa iyong salita. Sa mga halimbawa ng aming Panginoong Jesucristo, upang magkaroon kami ng kumpiyansa sa kanyang pagliligtas, sa pagtitiwala sa kanyang banal na Espiritu. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas na kailangan namin. Ipagkaloob mo sa amin ang talino na kailangan namin. Pahintulutan mo kami ngayong umaga sa aming pagbasa sa mga banal na kasulatan na aming pong makita. Aming pong makita ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na magkagayo inihatid ng Espiritu Santo sa Hesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Noong nakaraang linggo, ang dinala sa ating mensahe ay kung bakit kinakailangan ng ating Panginoong Hesukristo ay tuksuhin. Ano ang layunin ng Diyos sa pagtukso sa Kanya? At una ay para patunayan ang Kanyang pagiging tao. Pangalawa, para patunayan ang Kanyang pagsunod. Pangatlo, para patunayan ang Kanyang pagiging tagapagligtas. Ipagpapatuloy natin ang pangangaral sa usapin ng pagtukso sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon naman ang pag-uusapan natin, ang dadalhin sa ating mensahe ay kung paano tinukso ng diablo ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinakilala ang diablo sa pagbasa ng chapter 4 verse 1 hanggang verse 11. Bilang sa verse 3, manunukso. At sa verse 10, tinawag siyang Satanas. Bagamat yung salitang diablo at Satanas ay parehas lang halos ang ibig sabihin na slanderer, sinungaling, sapagkat yung isa ay galing sa salita na ng mga taga sinaunang Babylonia. Yung diablo ay Griegong salita na ibig sabihin, parehas lang ang ibig sabihin nun, na siya'y kalaban ng Diyos. Mas mauunawaan natin ang kanyang pagkilos kung titignan natin kung paano niya tinukso ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay gumagawa bilang isang sinungaling. Kaya nga sinabi sa John chapter 8 verse 44 na si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Sa totoo niyan, hindi kailangan ng diablo na ipagsinungaling tayo sa harapan ng Diyos, na paratangan tayo ng mga maling bagay, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Panginoong Diyos ang ginagawa natin. At alam ng Panginoong Diyos ang laman ng ating isip at laman ng ating puso. Gayunpaman, ang ginagawa ng diablo bilang isang mapanukso, siya ay nagsisinungaling sa harapan natin ng mga bagay tungkol sa Diyos. Sa madaling salita, hindi ang ating reputasyon sa harapan ng Diyos ang sinisira ng diablo. Sapagkat sinabi na natin kanina, alam ng Diyos kung ano tayo at nasaan tayo at anong ginagawa natin. Pero sa isang banda, sinisira ng diablo kung ano ang Diyos sa mga mata natin, sa isip natin. At malalaman natin ngayong umaga kung paano niya ginawa yon sa kanyang pagtukso sa ating Panginoong Jesucristo. Sa literal na salita, ang diablo ay humihikayat sa sangkatauhan na magkasala.
At kapag sila'y nahulog sa pagkakasala, isusumbong nila sila sa Diyos. At sasabihin niya sa Diyos na tayo'y parusahan niya sa ating mga pagkakasala. Ganun ang ginagawa ng diablo. Ginagamit ng diablo ang kautusan ng Diyos upang bantayan ang kahinaan ng mga tao ng Diyos. At upang kung makita na tayo ay talagang sumuway sa kalooban ng Diyos, tayo ay parurusahan at didisiplinahin. At ang panahon ng pagdidisiplina ay hindi madali. At kung ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi pa natin maunawaan, ito pa ay magbubunga pa at magbibigay ng pagkakataon para sa mas marami pang tukso. Upang ganon, ang tukso, ang pagsubok ay magbunga ng pagsubok. Na maaaring ang kasalanan ay magbunga pa ng kasalanan. So dito na tayo sa talata. Paano tinukso ng diablo ang ating Panginoong Jesucristo? 3 paraan ang nakita natin. Una, ito ay pagtukso para ayusin ni Kristo ang kanyang mga pangangailangan na labas at hiwalay sa kalooban ng Diyos. Verse 2 at verse 3, basahin natin. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging mga tinapay. Nakita ng diablo na ang 40 araw na tiniis ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng kabigatan sa kanyang pisikal na katawan. Bilang tunay na tao, siya ay nakaramdam ng gutom pagkatapos ng 40 araw ng kanyang pananalangin. Nakita ito ng diablo at nagbigay ang diablo ng suhestyon upang ang ating Panginoong Jesucristo ay gumawa ng paraan, gumawa ng kaparaanan na huwag niyang gawin ang kalooban ng Diyos, na solusyonan niya ang kanyang problema labas sa kalooban ng Diyos. At ito ay nag-uugat sa pagbibigay ng pagdududa sa ating Panginoong Jesucristo. Pagdududa sa pagkakatalaga sa Kanya ng Diyos. Mababasa natin sa chapter 3, verse 17, na ang Ama mismo ang nagsabi, ikaw ang iniibig kong anak, na lubos kong kinalulugdan. And 40 days after, nakita natin ang anak ng Diyos na kinalulugdan ng Ama na nag-iisa sa ilang, walang kasama at nagugutom. Ito ay kontradiksyon. Na para bagang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi totoo. Sapagkat ang panawagan ng Diyos sa Kanya ay hindi kaparehas ng Kanyang nararanasan. At isang bagay na kailangan maunawaan ng mga Kristiyano, na ang banal na Espiritu na nagpalakas sa ating Panginoong Jesucristo ay banal na Espiritu ring gumabay sa Kanya sa harapan ng pagsubok. At ito ay kontradiksyon. Ang pagkalito na ito sa panawagan ng Diyos at pagtitiwala sa Diyos ang humihikayat sa ating mga tao na meron naman tayong sariling talino, meron naman tayong sariling kakayanan, meron naman tayong sariling pamamaraan. Bakit hindi natin iligtas ang sarili natin? Bakit patuloy tayong magtitiwala sa Diyos? Bakit patuloy tayong manghahawak sa pagkatawag sa atin ng Diyos kahit na ang mga karanasan natin sa pagtawag ng Diyos ay iba sa mga sinasabi ng Diyos sa atin? Yan ay ang pagsubok upang ayusin ni Kristo ang kanyang mga pangangailangan na hiwalay sa kalooban ng Diyos.
Yan ang unang pamamaraan ng diablo. Kaya't sumagot ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo dito na ang salita ng Diyos ay buhay sa kanyang mga anak. Kinote ng ating Panginoong Hesukristo yung nasa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Kaya na sinabing nasusulat. Kinote niya yung experiences ng Israel kung bakit pinadala sila ng Diyos sa ilang ng 40 years. Pinadala sila ng Diyos sa ilang ng 40 years. Na wala silang ibang kinain doon kundi mana. Hindi nila maunawaan kaya tinawag nilang mana. Namimiss nila ang mga pagkain sa Ehipto. Wala yung karangyaan na iniisip nila. And yet, kailangan nilang manghahawak sa pangako ng Diyos na sila'y dadalhin ng Diyos sa isang lupang sagana. At sinabi sa kanila ng Diyos, hindi nyo ba nakita kung paanong sa 40 taon ni ang damit ninyo hindi naluma? Ni ang inyong mga sapatos hindi naluma sa inyong mga paa? Pinadaan kayo ng Diyos sa kahirapan upang pakumbabain kayo ng Diyos. At upang malaman ninyo ang katotohanan na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun yung talata na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo dito. Na sinasabi niya sa diablo, maaaring may mga bagay sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Pero tandaan mo, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. At yan ay dapat nating pagtiwalaan. May sasabihin ng diablo, anak ka ng Diyos, ba't nagutom ka? Mahal ka ng ama mo, o ba't pinabayaan ka ng ama mo? Pinapatnubayan ka ng banal na espiritu. Saan ka pinapatnubayan ng banal na espiritu? Sa puro pagsubok, puro problema. Gayun pa may sumagot si Kristo na parang ganito ang sagot niya. Nabasa ko na sa banal na kasulatan niya. At nabubuhay ako sa kanyang salita. Hindi lamang sa tinapay. Hindi lang kung ano ang aking makakain at hindi lang kung ano ang aking maiinom. Naalaman ko na yan sa kanyang salita. At diyan ako nabubuhay. Maalala natin sa Genesis chapter 3. Nang sinabi ng ahas sa babae, hindi namang talaga kayo tunay na mamamatay. Kapag kinain niya yung bunga na pinagbabawal ng Diyos, hindi naman talaga kayo mamamatay. Alam nyo kung anong mangyayari kapag kinain nyo yan, mabubuksan ang mata nyo. Meron kayong mauunawaan na hindi nyo nauunawaan dati. Ang mangyayari sa inyo, magiging kagaya kayo ng mga Diyos. Ipinapakita ng ahas sa babae na alam nyo ba, ang Diyos, hindi siya nagsasabi ng totoo. Meron siyang sinasabi, tapos iba yung kanyang ginagawa. Hindi sinasabi ng Diyos ang lahat ng dapat nyong malaman. May itinatago sa inyo ang Diyos. At sa tukso na yun, nahulog ang babae. Kinain nila ang pagkain na pinagbabawal ng Diyos. Na ang Diyos ay parang nagsisinungaling sa atin. At ang kanyang pakikisama sa atin ay hindi totoo. At ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi totoo. Sapagkat tinawag niya tayong mga anak niya, pero dinadaan niya tayo sa pagsubok. Yan ang paboritong paraan ng diablo. Na pagdudahan natin ang kanyang pagliligtas sa atin, ang kanyang panawagan sa atin, dahil nahihirapan tayo sa daigdig na ito. So, tinanong niya ang Panginoon,
kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang bato? At sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi ako nabubuhay sa tinapay lang. Ang buhay kong ito ay dahil sa salita ng Diyos. Hindi niya ba kayang gawing tinapay yung bato? Actually, hindi niya na kailangan ng bato para gumawa ng tinapay. Sa pasimula, nagsalita siya at ang kanyang salita ay nangyari. Pero hindi inayos ni Kristo ang kanyang pangangailangan at ang kanyang problema, ang kanyang suliranin na hiwalay sa plano ng Diyos para sa kanya. At tandaan natin, bibigyan tayo ng pagdududa ng dyablo patungkol sa panawagan ng Diyos sa buhay natin at sa realidad na nararanasan natin. Pangalawa, ang pagsubok para gamitin ang mga pangako ng Diyos labas sa kalooban ng Diyos. Sumagot si Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung ganon, sige, mag-usap tayo tungkol sa salita ng Diyos. So verse 5 hanggang verse 6, basahin natin na magkagayoy dinala siya ng dyablo sa kanyang bayang banal, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, gumamit na rin ng dyablo ng nasusulat. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa inyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Bueno, sinasabi mo na namumuhay ka sa salita ng Diyos, ito ang salita ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa mataas na lugar at pagkatapos sinabi niya, tumalong ka. Subukin mo ang salita ng Diyos. Ito ang pagtukso sa kay Kristo para pilitin ang Diyos na kumilos. Sa paraan na gagawin ni Kristo ay hindi kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, pwedeng gamitin ang salita ng Diyos sa atin na pangtukso ng dyablo. Sa anong paraan? Kapag tinignan natin yung mga pangako ng Diyos at pinanghawakan natin na hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Madaling gamiting ilustrasyon ito. Madalas nananalangin tayo ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos na hingin natin. Yan ay isang halimbawa. Na dahil sa ang Diyos ay mapagmahal, para tayong mga spoiled brat na mga anak, na nagtatantrums tayo sa harapan ng Diyos, ginagawa natin yung mga bagay na hindi niya gusto. Well, anyway, mahal naman tayo ng Diyos. In that sense, tinutokso tayo ng dyablo. Napilitin natin na kumilos ang Diyos kasi nagpapa-importante tayo. Pinipilit natin na kung mahal mo talaga ako, tatalon ako rito, iligtas mo ko. Kung talagang anak mo naman ako, di ba? Sige, susuwayin kita, iligtas mo ko, ikaw nang bahala magbalik sa akin. Maraming mga matatandang Kristiyano, 20 years, 30 years, lumalagpak sila sa paglilingkod sa Diyos na may supporting verses. Kaya nga ang sabi sa verse 7, sumagot si Kristo,
Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Yung pangako ng Panginoon na ipinangako niya sa banal na kasulatan, alamin mo yung konteksto niyan. Alamin mo kung kanino niya ipinangako yan, dahil sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka iingatan ng Diyos sa panahon ng pagsuway mo sa Diyos. Ipaparanas niya sa iyo ang kabuuan ng kanyang disiplina. Diablo ang nagsasabi sa iyo niyan. Na sumuway ka sa Diyos, eto ang Biblia. Di ba nakasulat? At ginawa niyan sa Panginoong Hesukristo. Sa palagay ninyo, kung tumalon si Kristo doon, hindi ba talaga siya ililigtas ng mga anghel? Ililigtas siya ng mga anghel. Kaya lang, yung ginawa ni Kristo na pagtalon, hindi yun gusto ng Diyos. Napag-aralan natin ng prayer meeting, ng spiritual na digmaan ay hatakan sa pagsunod at pagsuway sa Diyos. Ang espiritu ng sanlibutan ito ay gumagawa ng pandaraya para sumuway tayo sa Panginoon. At minsan yung mga pagsuway na yan, nanggagaling sa maling pag-intindi ng mga pangako ng Diyos. Alam mo, minsan ang mga devotion natin hindi umuubra. Because hanap tayo ng pangako ng Diyos. Hindi natin hinahanap yung kanyang kalooban. Paborito ng mga Kristiyano yung mga talatang, "The Lord is my shepherd, I shall not want." I shall not want. Pero hindi niya nakita na ang Panginoon ay pastol, na dapat pumapatnubay sa atin, na gumagabay sa atin. Ang lahat ng sasabihin niya ay pagtitiwalaan natin. Pero ang nakita lang ng Kristiyano doon, I shall not want. At hindi nabuo sa isip ng Kristiyano na dapat pala siyang magtiwala sa kanyang Ama sa langit. Nakita siya ni Satanas at sinabi, "Di ba anak ka ng Diyos? Di ba ang sabi doon, I shall not want? Ba't nangangailangan ka?" O eto, yan ang sagot sa prayer mo. At ang Kristiyano na wala ang tingin niya sa kanyang mabuting pastol na pumapatnubay sa kanya, inakala niya na lahat ng material na bagay sa daigdig na to ay answered prayer. May talata, may talata. Na sa dami ng pagpapala at answered prayer na tinanggap mo sa Diyos, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ka ba talaga sa Diyos. Ano ba talaga ang paglilingkod mo? Ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Ayokong bumilis kagad tayo sa aplikasyon. Pero wala akong ibang paraan para ipaliwanag ang ilustrasyong ito sa pamamagitan ng pag-aaplikasyon, sapagkat ito ay malapit sa puso nating lahat. Nung nakita ng ahas ang babae, sinabi niya sa babae, "Sinabi ba talaga ng Diyos? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kayong kakain yan?" At ang sabi ng babae, sabi ng Diyos, huwag naming kainin at huwag naming hawakan. Nagbigay ng pagdududa ang ahas sa babae na baka mali ang pag-intindi mo sa salita ng Diyos. Basahin mo uli. Baka dapat pala naghahanap tayo ng mga bagay sa sanlibutan. Basahin mo uli yung banal na kasulatan. Baka dapat pala hindi tayo nabubuhay ng buong buo sa salita ng Diyos. Baka dapat pala kalahati ng panahon natin nasa sanlibutan din. At sasabihin, paano natin maaakay ang sanlibutan kung hindi tayo magiging worldly? Di ba si Jesus Christ uminom kasama ng mga publikano? You see, Bible. Hanggang sa dumating yung isang young people, nagsabi sa akin, "Pastor, hindi na ako makakapag-church." Bakit? Nakukonsensya ako kasi umiinom ako kasama ng mga katrabaho ko. Sabi ko, ilang taon na? 1 taon na.
Ba't di mo sinabi? Nahihiya ako. Parang si Adan na nagtago sa mga halamanan. Gusto ko sanang sabihin, ginawa mo ba yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos? Ang sinabi ko doon sa kapatid natin, magbalik loob ka kay Kristo. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagbalik loob kay Kristo. You see? So nabasa natin dito sa pangalawang bagay, na paraan ng panunukso ng dyablo ay paggamit ng salita ng Diyos para umasta tayo ng mga entitled na bata sa harapan ng Diyos. Isa pang ilustrasyon. Di ba may mga pangako tayo sa mga anak natin. Sinasabi natin sa kanila, ito, ibibigay ko sa iyo to. Ibibili kita niyan. At pagkatapos, magpapasaway sila at saka magdidiman sila at sasabihin sa iyo, pa, sabi mo Oo nga, sinabi ko nga yun. Pero bakit sinusuway mo ko? Sabi ko sa'yo, matulog ka ng hapon. Hindi ka natulog ng hapon. Sabi mo, gagawin mo to, ba't di mo to ginawa? Parang ganun din sa harapan ng Diyos. Minsan, itinutulak tayo ni Satanas. Lumapit ka dun sa Diyos. Magdabog ka sa harapan ng Diyos. Sabihin mo sa Diyos, di ba sabi mo Nabasa ko sa Biblia, pinwits nga ni pastor, pagpapalain mo ko At may nagsabi, nag-offering ako bakit? You see, na nandun ang dyablo, lumalapit tayo sa harapan ng Diyos, hindi para sundin ang kalooban ng Diyos, kundi para sundin ng Diyos ang kalooban natin, gamit ang kanyang salita. At ito ay paraan din niya ng pagtukso sa atin. Pangatlo, verse 8 hanggang verse 10. Ito ay pagtukso na huwag na nating pahalagahan ng pagsunod. Anyway, pwede naman nating padaliin. Pwede naman natin padaliin ang buhay natin. Shortcut, ika nga. Shortcut. Anyway, sabi ng sanlibutan, work smarter, not harder. At totoo yun. Meron ka namang computer, bakit imamakinilya mo pa? You see? At madalas yan ang ginagamit ng dyablo. Pinahihirapan mo yung sarili mo. Yan na yung kailangan mo. Basahin natin sa chapter 4, verse 8 hanggang verse 10. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas. Hindi ko pansinin mo. Puro matataas ang lugar ng tukso ni Satanas. Talagang ang tukso wala sa lugar ng mababa. Laging sa mataas. Kung saan pakiramdam natin para tayong lumilipad sa taas. Kapag sa taas, makikita mo lahat. At doon dinala ng dyablo si Kristo sa isang mataas na bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin ako. Maliwanag na turo ng Biblia na alam ni Kristo ang kalooban ng Diyos nang dumating siya rito sa lupa. Walang pagdududa. Alam ni Kristo yun. Na ang katapusan ng kanyang pagkakatawang tao ay kamatayan. Mapapahiya siya. Makakaranas siya ng kahirapan na hindi niya namanasan sa piling ng Diyos Ama sa mahabang panahon. Alam ni Kristo, ang mga propeta sa lumang tipan ay nangusap na siya'y mabubugbog. Siya'y bubunutan ng balbas. Siya'y itatakwil ng mga tao. Siya'y mamamatay. Alam ni Kristo lahat yun.
At eto ang dyablo. Ito na yung kaluwalhatian. Ito yung mga bagay na hindi mo makukuha kung mananatili ka sa kalooban ng Ama mo. Ito yung ipinagpalit mo. Samantalang kaya ko namang ibigay sa iyo yan. Suwayin mo ang Diyos. Hindi ka lang kakain. Magkakaroon ka ng kayamanan. Papanginoin ka ng lahat. Gagawin kang Panginoon ng lahat. Hindi ka lang makakakain. Maraming makakakain dahil sa iyo sapagkat ikaw ang pinakamataas. At ang sabi ng tao, gusto ko yun. Gusto ko makatulong sa kapwa. Pero ang totoo, gusto mo makatulong sa kapwa o gusto mong nasa taas ka, tinitingala ka? Kunwari ka pa para makatulong sa kapwa. Mapag-imbot ka. Kapag ka ako talagang umangat talaga, marami akong matutulungan. Marami kang matutulungan. O gusto mong gumanti sa lahat ng mga umapi sa iyo. At marami pang halimbawa. Hindi magsasabi si Satanas ng totoo. Pero isa lang ang intensyon niya. Magpakabait siya o magpakasama siya. Isa lang ang intensyon niya na ang anak ng Diyos sumuway sa Ama. Hindi mo na kailangan ng krus. Bakit ba kayo nagpapakahirap? Moderno na ang panahon ngayon. Ang dami ng modernong pamamaraan para mag-akay ng tao kay Kristo. Bakit pinahihirapan nyo ang sarili nyo? Pag ginawa nyo tong bagay na to, abot kamay nyo ng tagumpay, doon ka magpipreach sa opisina ni Mayor. Doon ka magpipreach sa opisina ni Governor. Sa totoo lang, talaga bang marirebuke mo si Governor ng harap-harapan? O gusto mo lang katabi mo ang politiko? Madali lang yan. Sambahin ninyo ako, sabi ni Satanas. Madali lang yan. Abot kamay nyo na ang tagumpay. Bakit mananatili kayo sa kalooban ng Diyos? Kalilingkod mo sa Diyos? Ito yung mga pinapalagpas mo. Sunod ka na sunod sa Panginoon. Ito yung pinapalagpas mo. Subalit sinabi ng Panginoon, humayo ka, Satanas, o lumayas ka, Satanas. Verse 10. Sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Gusto rin naman nating padaliin ang ating mga buhay. At kung may pamamaraan na para padaliin ang buhay natin, why not? Pero ang laging tanong, kalooban ba ito ng Diyos? Ito ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Ito ba? Lagi kong iniisip na minsan ang kalaban natin sa Panginoon, ministry mismo. Mga mabubuting bagay ang gagamitin ng dyablo para mahiwalay tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan tayo maging marunong. Alam mo, sa Genesis chapter 3, hindi yan sinabi ng dyablo sa babae. Sa Genesis chapter 3, hindi inoffer ng ahas ang sanlibutan sa unang tao. Bakit? Sapagkat perpekto pa ang daigdig.
Hindi sinabi ng ahas sa babae, sumamba kayo sa akin. Sapagkat nandun pa ang tao sa kanyang mataas na kalagayan at ang sanlibutan ay perpektong sanlibutan pa. Mahirap na ialok ang sanlibutan kay Adan at saka kay Eva habang sila ay naghahari sa buong sanlibutan para sa Diyos. Pero nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nagkaroon ng kahirapan, nagkaroon ng pagkakasakit, nagkaroon ng kalungkutan. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo dumating, hindi kagaya ng panahon ni Eva at Adan. Ang panahon ng Panginoong Jesucristo, napakalaki ng agwat ng mayaman at ng mahirap. Napakalaki ng agwat ng Panginoon at mga alipin. Sa katunayan ng mga alipin, walang sariling buhay. Pwede kang patayin ng amo mo kung gusto niya. Sa panahon, nabayad sila ng bayad ng buwis at pagkatapos abusado ang mga nasa gobyerno. Yan ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi yan kagaya ng panahon ni Eva at Adan. Kaya nang dumating ang Diablo, meron na siyang pwedeng i-offer. Alam mo, lahat ng yan, sa akin yan. Ikaw, dyan ka, alipin ka. Mahirap ka. Pero pwede kang umalis sa kalagayan mo kung ibibigay ko sa iyo lahat to. Sa isang banda ang kaharian ng buong sanlibutan at sa isang banda ang kahirapan sa krus. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, lumayas ka rito, Satanas. Wala kang ibang paglilingkuran, ang Panginoon lang. Kahit pa ito ay krus, wala kang ibang paglilingkuran, ang Panginoon lang. Kahit pa ito ay pagtitiis, wala kang ibang paglilingkuran, ang Panginoon lang. Ang Panginoon na nagbibigay at ang Panginoon ang bumabawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa ganong paraan. At sa palagay ko, yan na, diyan lang umiikot ang tukso ng Diablo. Sa pagpapatuloy natin ng chapter 4, babalikan natin isa-isa yan. Ang physiological na tukso. Ang psychological na tukso. At ang tukso. At ang tukso na maaaring mag-iba ng pananaw natin sa lahat ng bagay. But for now, kailangan lagyan natin yan ng aplikasyon, ang lahat ng napakinggan natin ngayong umaga, sapagkat ang oras natin ay limitado. Kung si Jesucristo ay tinukso na kagaya natin, maiisip natin na kung paano siya tinukso ng Diablo, ganun din tayo tinutukso ng Diablo ngayon. Binibigyan tayo ng Diablo ng pagdududa. Kung totoo ba talaga ang Biblia? Samantalang ang daming pangako ng Diyos na parang iba naman ang nararanasan natin araw-araw. Ang iba sa atin, hindi na nga tayo nananalangin sapagkat parang hindi naman sumasagot ang Diyos. Marami sa atin, hindi na tayo nagbabasa ng Biblia sa araw-araw. Sapagkat madali lang naman magbasa ng Biblia. Kahit saan pwede ka magbasa ng Biblia. Nasa cellphone mo na ang Biblia. Pero nasaan ang pakikisama sa Panginoon araw-araw? Hindi mo na kailangan mag-meditate. Pwede mo na nga ilagay sa earphone mo ang Bible.
Na kahit hindi ka naman talaga nakapokus sa Panginoon, nakikinig ka ng salita ng Diyos. At para sa dyablo, tama na yan. Masyado ka lang spiritual, baka umakyat ka sa langit ng sobra. Huwag kang maniniwala kay Satanas na baka sumobra ka sa langit. Sapagkat siya nga, hindi siya sumobra sa Diyos. Ba't ka maniniwala sa Kanya? Kung hindi inaaral natin ang lahat ng ito, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, sa 2 Corinthians 2 verse 11, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, baka maisahan tayo ng dyablo. Baka makaisa ang dyablo sa atin. Lalo na sa panahon na tayo ay nananangan sa sarili nating talino, sa sarili nating lakas. Marunong na tayong sumunod sa Diyos at marunong na tayo sa mga spiritual na bagay, pero hindi na tayo nakadepende sa Panginoon. Baka maisahan tayo ni Satanas. At anong sabi ng apostol para huwag tayong maisahan ni Satanas? Sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Naalala ko ang ancient strategies ng China. Si Sun Tzu. Sun Tzu ba yan? Nasumulat siya ng Art of War. Number 1, know thyself and know your enemy, and in 100 battle you will never lose. Alala ko yan. Rule number 1 sa pakikipaglaban. Kilalanin mo ang kalaban mo. Doon din mag-uugat ang pagkilala mo sa sarili mo. Because baka ino-overestimate mo ang kakayanan mo at ina-underestimate mo ang kalaban mo. Sapagkat kung makikilala mo ang kalaban mo, magiging honest ka dapat sa sarili mo kung kaya mo ba siyang labanan o hindi. Hindi lang yan ginagamit sa gera, ginagamit din yan sa sports. Kaya madaling pabagsakin ang mga mayayabang na tao. Ina-underestimate ang kalaban, ino-overestimate ang sarili. Ginagamit din yan sa negosyo. Hindi ibig sabihin, nag-put up ka ng product, may bibili ng product mo. Alamin mo ang market mo. Alam mo kung sino nangangailangan ng produkto mo. Kasi kung hindi mo alam kung sinong tatangkilik ng iyong produkto, naglalabas ka ng produkto sa wala. Mapapanis ang benta mo. Ma-expire ang iyong mga produkto. Naglabas ka ng maraming solar na hindi mo tinignan, sinong bibili? It is a good thing na kilala natin ang Diyos at mapagtitiwalaan natin sa Diyos, ang Diyos. It's a good thing. Pero merong isang bagay na lalo pang naglalapit sa atin sa Diyos, ang realidad ng pagkilos ni Satanas. Makikita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos kapag nag-uumpisa nang lumabas ang mga problema. Akala natin na ang pamilya natin, hindi yan magkakaroon ng problema sapagkat lagi tayong nasa fast food, lagi tayong nasa galaan. Pag nagkaroon ng problema yan, makikita mo, dapat pala nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. At kapag dumating sa panahon na kung ikaw ay anak ng Diyos, may plano talaga sa iyo ang Diyos. At in-offer sa iyo ni Satanas ang buong sanlibutan, akala mo mapapasayo ang sanlibutan? Hindi din. Bakit? Kasi kung anak ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa iyo. E paano, pastor? Sumamba ko kay Satanas. At doon mo malalaman na si Satanas ay isang sinungaling at in the first place, hindi mo dapat siya pinagtitiwalaan.
Kaya napakatigas ng ulo natin kung ilang beses na tayo binigo ng tao at pinagpalit natin si Kristo, ganun pa rin tayo. Ilang beses ka na bang lumuhod? Gumamit ka pa ng talata, and yet binigo ka ng tao. At babalik tayo sa realidad na wala pala dapat tayong ibang sinusundan kundi ang Panginoon nating Ama sa Langit at ating tagapagligtas. Tinuruan ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso na hindi natin dapat binibigyan ng puwang ang dyablo. Ephesians 4:27. Kaya nga sa iglesia, kapag may mga katitisuran, dapat ina-address agad. At yun ang context ng Ephesians 4:27. Ni bigyang daan man ang diablo. 26, kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, ni bigyang daan man ang diablo. See? Minsan kapag nakapagtimpi na tayo, akala natin panalo na tayo sa tukso. Alam mo, pastor, nagalit ako pero napigilan ko. Very good. Pero yung galit na kinimkim, binabantayan ng dyablo yun. Di ba? Kaya, sabi mo, gusto ko siyang suntukin kaso hindi ko nasuntok. Amen. Very good. Kaya lang nakita ng dyablo, hindi niya sinuntok. Hindi siya nagsalita ng masama, pero kinimkim niya. Nibigyang daan man ang dyablo. Kaya kapag nagpigil tayo, luhod kagad sa panalangin. Huwag magkimkim ng sama ng loob. Huwag magkimkim ng pag-iimbot. Sino sa atin dito, pagkatapos mag-Facebook, nagpe-pray? Lord, lahat ng nakita ko, Panginoon, tulungan mo ko. Huwag. Kasi yung nakita mo, dinadala natin hanggang pagtulog, hanggang panaginip, hanggang paggising. Panginoon, lahat ng sexy na nakita ko, alisin mo sa aking puso. Panginoon, lahat ng kayamanan sa sanlibutan, nakita ko, naiinggit na naman ako. Sapagkat kahit pa sabihin natin, hindi kalooban ng Diyos sa atin yan, dapat manangan tayo sa salita ng Diyos, pero nakita, nag-iimbot ka, binibigyan mo ng daan ang dyablo, diyan siya papasok. Kaya anong gagawin natin sa panahon ng pagsubok? Wala tayo ngayon ditong step 1, step 2, step 3. Bumalik tayo sa Matthew chapter 4 at makikita natin paano lumayo ang dyablo kay Kristo. Isa lang. Isang salita pero dalawang katotohanan. Bumalik tayo dun sa Matthew chapter 4 verse 10. Lumayo ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas. Nasusulat, wala kang ibang pagsasambahin, wala kang ibang paglilingkuran, Diyos lang. Dalawang katotohanan lang ang paraan para lumaban sa dyablo. Pagpapakumbaba sa Diyos at pag-ayaw kay Satanas. Dalawa lang. Submission at resistance. Hindi nanalo ang Panginoong Jesucristo sapagkat nag-quote siya ng verse. Alam natin pare-parehas yan. Nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo sa tukso sapagkat yung mga verse na binanggit niya, pinamumuhay niya yun. Nagpapasakop sa Diyos. Sa puso at isip niya, nakita natin wala siyang ibang Panginoon. Wala siyang ibang buhay maliban sa salita ng Diyos. Wala siyang ibang pinagtitiwalaan maliban ang kalooban ng Diyos. Anong magagawa ng dyablo sa taong tunay na sumasampalataya sa Diyos? Pero may isang bagay pa.
kailangan ayawan mo ang gawa ng dyablo. Ang sinabi niya, lumayo ka. Lumayas ka, Satanas. Humayo ka. Huwag ka sa harap ko. Nang tinuwid ng Panginoon si Pedro, sinabi niya kay Pedro, Satanas ka. Dito ka sa likod ko. Ayaw kitang makita. O sasabihin ng modernong Kristiyano, wala akong ibang sinasamba, Diyos lang. Ikaw, diyan ka lang. Satanas, diyan ka lang. Malay mo, di ba? Blessing. Malay mo, baka sakali, baka mahulog eh. Mahirap na maunahan pa ako ng iba. At yan pong prinsipyo na yan ay turo din po ng mga apostol. James 4:7. James 4:7. James 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Dalawang bagay na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapasakop sa Diyos. Pangalawa, pagsalangsang sa dyablo. Ayoko yan. Tinutokso mo ko dahil sa talagang gusto yan ang laman ko, pero ayoko niyan. Doon ka sa malayo. Satanas, wag mo kong inggitin. Dahil naiinggit ako. Kaya pipikit ako. Lumayo ka. Wag mo ko paringgan, Satanas, dahil pumapasok sa isip ko. Tatakpang ko ang tenga ko, pero lumayo ka. Papasakop ako sa Diyos. Napakahirap sa modernong Kristiyano. Gusto nila ang kalooban ng Diyos, pero at the same time, gusto din nila yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang hirap lumaban, hindi ba? At magtataka sila, bakit pagkalinggo, nag-aapoy ang aking puso, pagkalunes, nagbabackslide ako. Kasi gusto rin natin eh. Naiintindihan natin mga kapatid na tayo yung mga tao lamang, pero kailangan tayong lumaban. Totoo. Sabi, salangsangin niyo ang dyablo, labanan niyo ang dyablo, suwayin ninyo ang dyablo, at magpasakop tayo sa Diyos. Ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagpapasakop, sapagkat ang kanyang pamumuhay, sinasabi niya, walang ibang magdidikta ng buhay ko, hindi ang pangangailangan, hindi ang pagod ko, hindi ang gutom ko, hindi ang sakit ko, kundi ang salita ng Diyos. Matthew 4:4. Yun ang ibig sabihin nun. Satanas, kaya ko yung sinasabi mo. Pero hindi ikaw ang magdidikta sa akin. Hindi ang pangangailangan ko ang nagdidikta sa akin. Hindi ang gutom ko. Ang salita ng Diyos ang magdidikta kung paano ko mamumuhay. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagpapasakop. John 17:3, sinabi ng Panginoon, niluwalhati kita sa lupa pagkagawa ko ng lahat ng pinag-uutos mo sa akin. Sana magkaroon ako ng ganong klaseng pagkahumaling sa salita ng Diyos. Sana magkaroon ako ng ganong klaseng pagpapasakop, ng ganong klaseng conviction. Ipinakita niya ang kanyang pagpapasakop sa Diyos sapagkat nagtitiwala siya sa kalooban ng Diyos. Hindi niya pangungunahan ng Diyos ni hindi niya kikwestiyonin ang mga layunin ng Diyos. Bakit? Siguro naunawaan niya. Naunawaan niya. Kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, pwede naman tayong magtanong sa Kanya. Pwede tayong maghintay ng tiyak na kasagutan.
Pwede nating araling mabuti ang kanyang salita, pero huwag nating pangungunahan ang salita ng Panginoon. Dahil siyang naghahanap ay nakakasumpong, at siyang nagtatanong ay sinasagot ng Panginoon. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang paglaban sa dyablo ng kanyang pinalayas si Satanas sa kanyang harapan. Satanas, doon ka lang, dito ako. Hindi tayo pwede magsama. Gagawin kang tukso sa akin ng dyablo araw-araw. Diyan ka, dito ako. Diyan ako, dito ka. Mga kapatid, sa ganyang paraan tinalo ng Panginoong Hesukristo ang mga lalang ng dyablo. Mamayang hapon, sa biyaya ng Panginoon sa atin, bibigyan natin ng praktikal na aplikasyon ang mga talatang ito ngayong umaga sa ating pagbabasa sa sulat ni Pedro mamayang gabi sa biyaya ng Panginoon sa atin. Ngayon pa man, dalawang importante: tunay na pagpapasakop sa Diyos at pag-ayaw sa mga gawa ng dyablo. Diyan tayo magsimula ng pananalangin. Palayan tayo ng Panginoon. Amen. O Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Tulungan mo ang isip namin. Tulungan mo ang puso namin. Tulungan mo ang paggusto namin. Tulungan mo ang pag-intindi namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat dahil sa iyong biyaya, nakakaalpas kami. Hindi madali, pero iginagapang kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng katalinuhan, O Diyos. Upang malaman namin kung kami nakadepende pa sa iyo, nakadepende kami sa sarili naming lakas. At kung makita namin na hindi na kami nagtitiwala sa iyo ng lubusan, ibalik mo po kami sa tamang landas, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan na baka ang salita mo ay ginagamit namin sa hindi mo kalooban. At baka ang salita, ang pangalan mo ay ginagamit namin ng walang kabuluhan. At kung matagpuan mo, O Diyos, na kami po ay nagkakamali sa paggamit ng iyong salita, ituwid mo po kami. Ipaunawa mo sa amin ang iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na suwayin si Satanas. Suwayin ang tawag ng laman at tawag ng sanlibutan. Tulungan mo kami maging matapat sa iyo. At sa mga lugar na kung saan kami mahina, O Diyos, sakluluhan mo po kami. Magtitiwala po kami sa iyong katapatan. Magtitiwala po kami sa iyong kabutihan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, O Diyos. Habang tumatagal ay lalong pinauunawa mo sa amin na talagang ito'y sa biyaya mo lang na kay Kristo na aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.